Minsan, hindi plane ticket, hindi visa, at hindi pera ang nagiging dahilan ng dagdag na tanong sa immigration. May mga pagkakataon na simpleng detalye lang gaya ng matutuluyan mo ang nagiging dahilan kung bakit humahaba ang usapan sa counter. Kaya may isang tanong ang subscriber natin ngayong linggo na siguradong natanong na rin ng maraming travelers. Thoughts? Kapag tinanong po ako ng immigration officer kung hotel ba o sa kamag-anak ako magstay, ano po ba ang mas safe sabihin? Maraming travelers ang nag-iisip na may tamang sagot na gusto marinig ang immigration officer. May ilan na naniniwalang mas maganda sabihin na hotel dahil parang mas professional pakinggan. Meron din naman na iniisip na mas practical sabihin na sa kamag-anak para makatipid sa gastos. Pero ang pinakamahalagang tandaan, hindi ang sagot ang hinahanap ng immigration officer. Ang hinahanap nila ay malinaw, totoo, at suportadong travel plan. Kapag tinanong ka ng immigration officer ng may plano po ba kayong magstay sa hotel, resort o sa kamag-anak, ang tunay nilang gustong malaman ay simple lang. Gusto nilang makita kung maayos at malinaw ang accommodation plans mo habang nasa ibang bansa ka. Bahagi kasi ito ng pag-check kung handa ang traveler at kung may malinaw na dahilan ng biyahe. Kung hotel ang accommodation mo, madalas mas diretso ang usapan. Kapag may hotel booking ka, mas madali mong maipapakita ang reservation details, address at haba ng stay. Nagbibigay ito ng malinaw na impormasyon kung saan ka titira habang nasa biyahe. Kaya kung hotel ang plano mo, siguraduhing nakasave ang booking confirmation sa telepono at mas maganda kung may printed copy ka rin bilang backup. Pero hindi ibig sabihin na kapag sa kamag-anak ka magsistay, automatic na magiging problema na agad. Maraming travelers ang talagang nakikituloy sa kapamilya o kaibigan sa ibang bansa. Normal yan at wala namang mali dyan. Ang importante ay handa kang magbigay ng maayos at malinaw na detalye. Halimbawa, kung sa kamag-anak ka titira, magandang alam mo ang buong pangalan niya, address at relasyon ninyo sa isa't isa. Minsan pwede ring makatulong kung may invitation letter, kopya ng identification o social media messages na nagpapatunay na inaasahan ka talaga nila sa pagdating mo. Hindi lahat hihingan nito, pero mas mabuting handa kaysa mabigla. Dito minsan pumapasok ang problema ng ibang travelers. May ilan na sa una sasabihing hotel, tapos kapag tinanong pa ng mas malalim, saka aamin na sa kaibigan pala o sa kamag-anak makikituloy. Kapag nagbago ang detalye sa kalagitnaan ng usapan, doon nagsisimulang magkaroon ng mas maraming tanong. Kaya huwag mag-isip kung ano ang mas safe sabihin. Ang mas magandang tanong dito, ano ba talaga ang totoong accommodation plan ko? Dahil hotel man o bahay ng kamag-anak, parehong okay basta tugma sa documents at tugma sa mga detalye ng biyahe mo. Isipin mo din ito, kapag nasa itinerary mo ang 5 araw na stay sa isang syudad pero wala kang malinaw na matutuluyan, pwedeng magkaroon ng dagdag na tanong. Hindi dahil mali ka, pero dahil gusto nilang makita na organisado ang travel plan mo. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tanong ngayong linggo. Kapag tinanong po ako kung hotel ba o sa kamag-anak ako magstay, ano po ba ang mas safe sabihin? Ang sagot dito, walang mas safe na sagot kung hindi ang totoo. Ang pinakamahalagang takeaway, hindi hotel o kamag-anak ang tinitingnan. Ang mahalaga ay malinaw, tapat at suportado ng maayos na detalye ang accommodation plan mo para maging mas maayos at mas kumpiyansa ang pagharap mo sa imigrasyon.